So here's what happened on our Macau Shenzhen Zhuhai 4 days 3 nights group tour kasama toddler at senior parents. Sulit ba ang sumama sa group tour or mas okay ang DIY? So we flew via Air Macau from Terminal 3 ng around 2:40 p.m. ang flight. Tapos nakarating kami ng Macau around 5:50 p.m. First time namin sumakay sa Air Macau. May 32 kilograms baggage na rin included sa package namin, which is such a big help lalo kung may toddler, di ba? May meal na rin na di namin in-expect. Mabilis lang immigration process dito sa Macau. Pagdating namin, sumakay kami ng bus papunta sa terminal nila and immigration din agad. Mabilis lang, by 5:50 p.m. we were out. Actually, mas matagal pa nga kami naghintay ng luggage kesa sa immigration. Paglabas, ang daming nakaabang na susundo from the famous casinos here at hinanap din namin agad yung tour guide namin. Nung kumpleto na ang group namin, we were guided agad sa bus dahil few hours lang ang stay namin sa Macau nito. So mostly sa Cotai Strip lang talaga na ikot namin. Nag-picture taking lang sa Parisian at Londoner. Itong Eiffel Tower ng The Parisian, ang ganda-ganda ng timing namin dahil mga 6 p.m. na to. Na dumating kami at naabutan namin yung pag-ilaw-ilaw niya, tas may pa-music din. Super ganda rin ng Londoner building, sobrang majestic niyan tingnan, lalo pag nakita mo yung details up close. Ito yung mga bago sa akin dahil yung huling visit ko dito sa Macau, mga around 2015, wala pa tong mga to. Puro Venetian, Grand Lisboa, Galaxy, yun yung mga pinuntahan namin nun. Wala din kaming maraming photos dahil bukod sa pagod na sa biyahe. Yung toddler naman namin ay gusto rin talaga maglakad at pag-explore ng sarili niya. Pero dahil nasa group tour, we need to abide at sumunod lagi sa call time given. And this time, given lang kami ng 20 minutes. So ayun, after ng 20 minutes ng picture taking, nagpunta na kami sa The Venetian Hotel. Dito naman kami binigyan ng free time to shop, take photos, or eat. Kami naman, syempre, pinili namin yung kumain. Pero naglakad-lakad din muna kami dito. Tinignan namin yung mga places, yung mga shops, nagpicture. Pero nitong mga time na to, yung mga boat sa gitna, walang ganun this time. Wala yung mga kumakanta-kanta. Kasi sabi, mga around September pa daw ulit magsa-start yon. Sobrang nag-enjoy din si baby dito sa park na to kasi ang ganda nga naman kasi talaga, 'di ba? Para ka rin nasa labas pero nasa loob ka. Dito ako sobrang na-amaze. Ang galing ng lighting nila dito, kung ano man ang ginawa nilang magic dito. Kasi habang naglalakad ka, talagang makikita mo yung clouds na parang lumagalaw din talaga. So hindi kami nag-shopping dito mga mi at hindi naman talaga kami pala shopping ng mga ganitong mga bagay-bagay. Kasi we are here for the experience, for the food, ganyan. Yung pagkain talaga yung pupuntahan, hindi yung shopping. Medyo mabilisan yung kain nito kasi 9 p.m. or 9:30 ata yun yung call time namin and around 8:40 na to. So talagang kain lang, nguya-nguya ganon. Sayang kasi sobrang sarap. Tingnan mo naman tong picky eater kong bata, 'di ba? Sobrang sarap ng kain niya. Oh, first time niya na ganyan talagang nangihingi talaga siya ng eat. Kata mo, oh, sobrang sarap. Sobrang tuwa ko talaga kasi syempre, yung anak kong picky eater, dito lang pala sa China kakain ng ganito. 9 p.m. ang call time namin dahil we had to go through sa immigration pa. Medyo na late yung mga kasama namin sa group kaya pagdating ng immigration, second group na kami ng mga naka-group tour din from Philippines. At doon na kami natagalan dahil medyo mas strict na ang China border. Naka 144 visa kami, mas madali siya kunin dahil ginawa talaga ito ng China government to promote tourism sa country. At dahil nga natagalan kami sa immigration plus the trip to the hotel, 12 midnight na kami nakarating. Pagod na pero sayang naman kasi sobrang ganda ng room at ayan kita naman 'di ba pati baby namin natuwa. So that's our day 1. Hinanda na namin yung one luggage namin for just one night here para hindi lahat ng bags i-open since one night lang naman kami dito. Here's a little room tour ng hotel na napag-alaman namin na handled din ng government. So 8:30 a.m. call time kinabukasan so tamang ayos lang ng gamit at nagpahinga na rin para may energy the next day. Yun na ang day 1, paguran pero masaya naman. So kayo ba mga mi? Sulit ba yung mga ganitong naka-group tour sa inyo? O mas gugustuhin nyo yung mga naka-DIY na lang? Salamat sa pagsama. Sama kayo ulit sa day 2 ha.